banal na salita ng Diyos patungkol sa pagbibigay. Glory to God. Sino na po ba ang handa magbigay? Praise the Lord! Amen. Parang hindi na po kailangan magsalita eh. Tunay. Pero tayo po ay magbulay ng salita ng Diyos upang mas lalong pagtibayin. Amen. At upang mas lalong nating maunawaan ang layunin ng ating pagbibigay. Glory to God. Ang ating teksto ay matatagpuan sa Psalm chapter 31 verse 23. Basahin po natin ito sa NIV version. Ang sabi dito, mga kapatid, "Love the Lord, all His faithful people. The Lord preserves those who are true to Him, but the proud He pays back in full." Purihin ng Panginoon. Ang sabi po sa Tagalog, sa ESV version, "O kayong tapat niyang mga mamamayan, mahalin ninyo ang Panginoon. Amen. Iniingatan niya ang mga tapat sa Kanya. Praise the Lord! Ngunit lubos ang Kanyang parusa sa mga mapagmataas." Purihin ng Panginoon. Ang sabi po, "The Lord preserves those who are true to Him." Tunay. Amen. Those who are true. Totoo sa Kanyang harapan. Totoo at tapat sa Kanyang harapan. Iniingatan ng Panginoon ang mga totoo Thank sa you, Kanyang Lord. harapan. Ang mga totoong nagpupuri. Praise God! Ang mga totoong nagsasamba. Amen. Ang mga totoong nagmamahal sa Panginoon. Salamat Amen. po, Diyos. Purihin ng Panginoon. Truthfulness. Amen. Our topic for this offertory message is truthful giving. Amen. Truthful giving. Ano po ba yung truthful? It's an expression of telling the truth, or expressing the truth, or being honest. Basically, being honest. Amen. Purihin ng Panginoon. Sino po ba dito sa inyo ang napakahalaga sa kanya ng katotohanan? Tunay. Tunay. Amen. For example, in every argument, amen, sa mga mag-asawa or sa workplace man yan, sa anumang aspeto, ano po yung pinaglalaban nyo? Ano yung una-una pinaglalaban natin? Katotohanan. Amen. Amen. Because sometimes both sides have their own truth. Amen. Tunay. Amen. Kaya yung kapayapaan na yun, that is being emphasized during an argument. Amen. Siya mga kapatid, just like us, sino po ba dito yung very updated sa current news, lalo na sa Pilipinas? Kapag po sa mga politiko, hindi ho ba? Kapag sila nag-explain, ay oo nga no, sa bagay, tama nga siya. Pero kapag nag-explain yung kabilang panig, parang tama din. Tunay. And it's very confusing. Truly. Amen? Dahil tao tayo, hindi natin nalalaman yung totoo. Tunay. Because we cannot see the heart of the people. Amen? Hindi natin nasusuri. We are very clueless. Kaya anong nangyayari? Para lang mapatunayan kung sino yung tama. Dumadaan pa sa korte, ano-ano pa mga proseso. Because man are very limited. Amen? Ang nakikita lang natin kung ano yung nakikita natin physical. Tunay. Amen? Tunay. That is why truth is very important. It's gold. Amen? Kapag nalaman mo ang katotohanan, it will give you peace, relief. No? Kapag nalaman mo ng katotohanan, you can move forward. Tunay. Pero minsan kapag yung katotohanan hindi pa rin nare-reveal. Ano ba sa Tagalog bubunyag? Nare-reveal. You cannot move forward. Amen? You cannot move on. Kaya ang katotohanan ay napakahalaga. Same with the Lord. Alam niyo po, ang pagsamba, may kaakibat yan ng katotohanan sa ating mga paglilingkod. Tunay. Amen? Purihin ng Panginoon. Now, mga kapatid, what is truthful giving? Paano tayo makakapagbigay ng may pagtatapat at katotohanan sa ating puso? Amen? Number one, truthful giving is when we give with the right knowledge of the Word of God. Tunay. Truthful giving is when you have the right knowledge of the Word of God. Amen? Magiging totoo at tapat ang ating pagbibigay kapag tayo ay naturuan ng salita ng Diyos. Tunay. Thank you, Lord. Amen? Ang hirap magbigay nang hindi mo alam bakit ka nagbibigay. Tunay. Amen? It's not enough na, okay, mahal ko ang Diyos, magbibigay ako. Yes, that's very good, pero napakadami pang mga kadahilanan bakit po tayo nagbibigay. Amen? Ang sabi po sa Galatians, chapter 6, verses 6 to 7, ang sabi po dito sa ASND version, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos Amen. ay dapat nang tumulong
at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Huwag ninyong linlangin ang inyong mga sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Tunay. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Tunay. I'm very proud sa lokal ng Wellington. Praise God. I am witness last birthday of our beloved Sister Bibi. Bagamat nag-meeting tayo, amen? Nasabi ko sa inyo na huwag kayong magbigay ng mga mamahaling mga gamit. But again, I cannot control that. Yun ang nasa ng inyong puso. Tunay. Alam niyo po, talagang nagalak, hindi dahil sa mga material na bagay, but because of the thoughtfulness, of the sincerity Tunay. of your gifts during her birthday. Kaya alam niyo po, naiyak ang ating Praise ministro. God. Nabanggit niya na binihisan ako ng mga kapatid. Praise God. Parang this coming camp, mga kapatid, Praise the Lord. yung mga kailangan niya sa camp, amen, napagilaan na ng lokal. Glory. Salamat. We are exercising this already. Amen. Ang sabi dito, Turuan kayong nawa. mga tinuruan ng salita ng Diyos. Amen. That's Praise God. evidence that you have been taught. Naturuan tayo. Praise God. Kaya tayo ganito magbigay. Dahil naturuan tayo and we are inspired by the Word of God. Amen. Praise God. Kaya nagiging totoo ang pagbibigay. Kaya nagiging sincero ang pagbibigay. Dahil tinatanggap natin yung salita ng Diyos. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Glory to God. And because we are enlightened by the Word of God, the Word of God will inspire the way we give. Tunay. Amen. Purihin ng Panginoon. Ano po ba yan? Yung hindi na tayo we don't grudge or hindi na tayo nagsisisi sa pagbibigay, hindi na natin kinukwenta or kinukompute pa. Tunay. Kung binibigay. Amen. Amen. Kaya may mga iba dito talagang financially challenged, pero talagang sa pagbibigay tapat pa rin. Because we know the truthfulness of God's Word. Amen. Purihin ng Panginoon. Just like I want to go to the basics, mga kapatid, tithes and offering. Amen. Kaya tayo nagbibigay ng offering. Amen. Dahil anong sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7? This is for offering. Do not use this for tithing, okay? That's the truth. Amen. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sapilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Ang pagbibigay ng ating offering, that's different from tithing. Tunay. Tunay. Amen. Kaya huwag din natin makaugalian na kapag nagbigay na ako ng tithes, wala na akong offering. Tunay. Because your offering, mga kapatid, that's your Love. thanksgiving or the way of saying that God is good. Amen. Hindi maaring sa pagkakataon nito that you give your tithes but you did not give your offerings. That means, this week, hindi naging mabuti ang Diyos sa'yo. Ganun yun. That's your way of saying na hindi siya naging tapat. Kaya I encourage everyone, hindi to sapilitan, I encourage everyone to practice offering, mga kapatid, dahil ang Diyos ay mabuti. Again, that is the Word of God. Amen. Magbigay tayo ng taos sa puso. And tithing, mga kapatid, tithing is not a gimmick in the church. Tunay. No, mga kapatid, hindi siya gimmick na, sige, mag-meeting ang mga church leaders. Ano ang paraan para magkaroon ng pera ang church? Anong mga techniques natin, anong mga gimmicks natin para magpaniwala sila? Na kailangan nila magbigay. No. Tunay. We don't need to do that. The apostle doesn't need to do that. Before we existed, the Word of God is already established. Yes. It says in Leviticus chapter 27, verse 30 to 33. Actually, Malachi 3:10, but it's very well known na. Amen? Just like this verse. Leviticus chapter 27, verse 30. Sorry po, verse 30 lang po pala. In NIV, it says, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. Amen. Belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Amen. This is what makes it different. It is holy to the Lord. Amen. Yung offering, hindi siya. Amen. Hindi sinabi ng Panginoon, it is holy because you can give whatever you decided to give sa offering. But tithing, that 10%, it is holy to the Lord. Amen. Palagay nyo ba dapat tayo na itabi
yung bagay na banal sa Panginoon? No. Amen. Do you know the Ark of the Covenant? Di ba lagi na-discuss ng ating ministro, ng ating manggagawa? During the Old Testament, yung Ark of the Covenant, hindi mo yung basta-basta mahahawakan. Tunay. It is very holy. May mga piling tao lang ang magbubuhat nun. Ang sabi po ng mga Bible scholars, if you hold kung anumang part ng Ark of the Covenant during that time, mamamatay ka. Because it is holy. Amen? Just like tithing. Just like the 10%. Lagi ko ang ini-imagine kapag dumarating ang sahod ko, mga kapatid. Yung 10% na yun, ini-imagine ko na kumikinang na. Umiilaw. Amen? Because sinaset yung mind ko na, oops, okay, pagdating nito, send agad. Because it is holy to the Lord. It is not a gimmick in the church. That's the truth. Kaya kapag nagbibigay po tayo ng ikapo, dahil yun sa salita ng Diyos. Dahil yun kalooban ng Diyos para ang ibigay ang ating ikapo. Amen? And some people are questioning because most of the verses in the about tithing is all in the Old Testament. Diba? May mga turo kasi sa Old Testament na ayaw na nilang gawin. Tunay. Pero ano po bang sabi ng salita ng Diyos? Sabi sa Romans chapter 15 verse 4, ASND version, Romans chapter 15 verse 4. Anong sabi? Anong sabi dito? Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. Amen. Amen? Ang lahat ng mga nakasulat sa lumang tipan, ito ay para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo ay magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Purihin ng Panginoon, amen? It is very clear that the old scriptures, the purpose of the old scriptures is to teach each and every one of us. Amen. Amen? Tunay. Purihin ng Panginoon. Alam niyo po, yung mga sasali sa Bible quiz na cadets, alam po nila yan. Praise the Lord. Kasama po yan sa sakop nila, mga kapatid. They know, mga kapatid, that the old scriptures has been given to us to teach us. The cadets knows that. Amen. So are we. Amen? Amen. Tayo din, purihin ng Panginoon. Kaya magbigay ng may buong paniniwala at pagtitiwala at pananampalataya sa salita ng Diyos. Number 2, ito na pong huli. What is truthful giving? Truthful giving is when we give with right motives and intentions. Tunay. Magiging totoo nito kung ang puso natin at ang isip natin nagkakaisa sa pagbibigay. Amen. Nararanasan niyo po ba minsan, mga kapatid, naglalaban yung puso at isip? Hallelujah. Damdamin mo, I love the Lord. Yung isip mo, I love shoes. Hallelujah! Damdamin mo, God is faithful. No? Yung isip mo, nakasil sa tayo mo. Hallelujah. Hallelujah. Naglalaban mga kapatid. Amen. Totoo po talaga. Our hearts and mind and spirit should unite when we obey to God's word. Amen? When we give. Ang sabi po sa Proverbs chapter 16 verse 2 in Amplified Version, ang sabi po dito, ang linaw ng salita ng Diyos, all the ways of a man are clear and innocent in his own eyes. And he may see nothing wrong with his actions. Ang sabi po sa first line, ang tao, lagi niyang inaakala na ang kanyang mga gawa ay mabuti. Lagi niyang inaakala na ang lahat ng kanyang mga aksyon ay tama. Amen? Ano po bang kasunod? But the Lord weighs and examines the motives and intents of the heart and knows the truth. Amen? Madaling dayain ng tao. Tunay. Amen? Madaling pumunta dito to attend, Tunay. magtaas ng kamay, pumikit. Maybe kung artista kayo, magaling kayo umiyak during prayer. Sino po ba dito yung mga artista? Mga artista pero wala na. Di ba, mga kapatid? It is easy to fake someone. Fake doing anything to just please other people. Hallelujah. Ang daling maghulog pag pwede mong sabihin tithes. But the thing is that even correct? Amen? Ang mga tao, pwede mong madaya, pero ang Panginoon hindi. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, the Lord weighs and examines your intentions and motives. Amen? If your intention is just to put something in there, just to say na ganito, ganyan, mga kapatid, it's better not to give it.
Tunay. Tabi mo na lang. Pambili mo na lang ng merenda mo mamaya. Amen. Because the church, hindi habol ng church ang mga ganyang bagay. Tunay. Tayo dito, the reason why we are talking this every Sunday is for us to be, to mold us. Para mabago tayo, para pagdating ng Panginoon, madatnan niya tayo na nagtatapat na sa Tunay. Panginoon. Hindi na magiging Kaya mahirap. yan paulit-ulit na ginagawa. Tunay. Amen. Amen. Hindi yan ang church, hindi yan papabayaan ng Panginoon. Amen. Gaya nga naman sabi ko dati, the church is destined to be victorious. Tunay. Yan. Kahit sino pa ang umalis sa atin, the church will be victorious. Tunay. Because it is headed by the Lord. Amen. And now, pinapangisuwaan din ng mga apostol. That is, the church is destined to be victorious. Amen. Hindi nagdidepend ang church sa mga binibigay natin. Tunay. That's the wrong thinking. Tunay. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ang tapat ng pagbibigay, kung ay sa pagkakataon na may pagsasang-ayon na ang puso at isip natin. Amen. Kaya ano ang nararapat na intensyon at motibo sa pagbibigay? Amen. Magbigay tayo bilang paraan ng pagsamba. Amen. Magbigay tayo dahil alam natin na mabuti ang Diyos. Amen. Magbigay tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Amen. Amen. Ano pa ba mga kapatid? Magbigay tayo dahil nais natin marami pang maligtas na kaluluwa. Tomorrow morning is Home Free Canada. Tunay. Amen. We are very blessed because the church is united. Amen. In faithfulness of giving. Lahat nagbibigay, tumutulong para ang mga ganitong mga krusada nangyayari. Amen. Imagine kung walang mga tapat na mga lingkod na nagtataguyod ng gawain. Kahit dito sa lugar natin walang mangyayari. Tunay. Amen. Pero dahil ang Panginoon ay mabuti sa bawat isa sa atin, ang kabutihan ng Diyos kasi unang nangyayari sa atin. Tunay. Amen. Para tayo maging kasangkapan din upang tulungan natin at maitaguyod natin ang gawain sa dakong ito. Purihin ng Panginoon, magbigay dahil may pananampalataya tayo sa salita ng Diyos. Tunay. Amen. Yan ang mga tamang intensyon o motibo natin sa pagbibigay. True. Amen. Huwag tayo magbigay ng may pagdududa, huwag tayo magbibigay ng may pagsisisi. Amen. Dahil, again, the Lord Jesus Christ gave Himself without any doubts. Amen. Amen. Binigay niya ang buong buhay niya para sa atin, para tayo ay maligtas. What God deserves is the truthfulness in our service to Him. Amen. Totoo ang Diyos sa atin, kaya totohanin din natin ang ating mga Tunay. paglilingkod. Purihin ang Panginoon. Let us all stand. Tunay. And we encourage everyone to give their tithes and offering. Purihin ang Panginoon. Let us sing, let's give with joy in our hearts. Glory to God.